Big announcement, kakapasok lang just in. Tatakbo pagkapangulo sa 2028, VP Sara approve. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Banat TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Banat TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Studio yan, ha? Ako po pala si Banat Bay. Baka naman pwede kayo mag-subscribe at saka Ayun, mag-like. syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Syempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ng Banateros, mga katunay. Syempre, suportahan natin yan. Yan ang mga idol natin at isa dyan, si Sir Banat Bay. Pagpatuloy natin. Like ko dyan. At i-share nyo na rin daw pag may pagkakataon kayo para araw-araw maging ano na natin to, maging habit na natin ang magkita-kita tuwing umaga 7 p.m. Kaya dapat nakasubscribe po kayo at the same time nakaklik yung notification bell. At kung maaari din, kung gusto nyo lang nasuportahan si Banat Bay, may membership fee Diyan, merong pipindutin ka para susuporta kami membership. Magiging membro ka na ng Banateros. Yun, panalo yan. Pero kung gusto mo lang mag-subscribe, wala namang problema. Magkakaibigan pa rin talaga tayo. Ganyan ang Banateros, di ba? Hindi nag-iiwanan, sama-sama at higit sa lahat, pag tama palakpakan, pag mali, banatan. Yun. Mga kababayan, simulan na natin ng gulo. Panoorin natin ito. Sabi ng mga kabila ay, sa amin na kayo. No? Sigurado na kami. Kung hindi kami manalo sa eleksyon, baka mag-succeed kami. Ganun na yung spin Pero ang tanungan ngayon ng mga ordinaryong tao, wala ba ibang alternative? Yes. Either non-Marcos, non-Duterte. Pwede bang, wala bang none of the above ang gusto nila? Yung mga no packaging ng media, na para bang sinasabi nila, huwag dapat natin piliin si VP Sara Duterte. Hanap tayo ng alternative. Alternative because you just don't like Vice President Sara Duterte. Not because gusto mo yung taong magsisilbi sa bayan. Ayun, parang yung sinasabi dito is, wala na bang ibang mapagpipilian bukod sa mga Marcos at Duterte? Sa totoo lang, sagutin ko yung media, yung nagsasalita na yan, yung nagtanong na yan, na wala na bang ibang mapagpipilian. Alam niyo, sa totoo lang, kung meron ba, walang problema Kasi sa totoo lang, wala na kaming nakikita talaga na mas titino pa, kung tutuusin, na pwedeng humawak kay VP Sara. Hindi totoo yan. Kaya tataas yung kilay ng iba, baka sabihin, masyado nyo naman binibuild up, masyado nyo naman kala nyo, napakagaling, kala nyo, napakabait. May issue yan, ganito. Yung mga isyong isyong mga gawa-gawa lang. No? Yung mga isyong hanggang ngayon ay hindi pinaniniwalaan ng taong bayan. Kasi sa totoo lang, eto harap-harapan na talaga. Harap-harapan na isinasampal sa pagmumukha ninyo kung paano sinusuportahan ng tao si VP Sara. Sa survey pa lang ulam na. Diba? Kitang-kita na kahit anong kasiraan o kahit ano ang ipatong sa mga Duterte kay VP Sara, ang mga tao hindi pa rin nawawala ang pagtingin sa kanya. Patuloy pa rin siyang sinusuportahan. Kaya nga yung mga alitap-tap natataranta na. Gusto na nga nilang mag-join force para matalo nila si VP Sara kaso di ba? Kahit mag-join force, parang wala pa ring mangyayari. Thinking is that is a terrible thinking. Di ba? Dapat, kung sino ba ang pinaka magsisilbi para sa bayan? Yun Hindi yung, hanap tayo ng alternative kasi ayaw natin si VP Sara Duterte. So, bahala na lang. Kahit sino na lang, basta wag lang si Duterte. Pangit ng prinsipyo yun. Prinsipyo yun ng mga bitter. Prinsipyo yun ng mga ayaw lang kay VP Sara Duterte kasi walang pakinabang sa kanyang gobyerno. Alam nilang hindi sila makakasipsip. Alam nilang kinalaban nila si VP, kaya yari sila pag naging presidente. Tama yun. Tama yung sinabi ni Sir Banat Bay doon. Kaya talaga ayaw nila kay VP Sara. Wala talaga silang papakinabangan sa gobyerno ni VP Sara pag nagkataon. Hindi sila yayaman kay VP Sara. Sigurado yan. Lalong-lalo na kung ikaw kalaban o isa ka sa mga taong nagnais na siya'y pabagsakin. Diba? Na siya'y ibaon. Hindi ko naman sinasabi na yung mga taong walang kinalaman sa gano'n na
walang ginawang masama sa mga Duterte, yayaman. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, hindi ka makakaano, kumbaga hindi ka makakaporma sa administrasyon niya. At hindi ka rin naman yayaman talaga sa kanyang administrasyon dahil alam natin kung ano ang paninindigan ng mga Duterte. Kay Tatay Digong pa lang, 'di ba? Alam na natin 'yan. Kaya nga galit na galit yung mga oligarko kay Tatay Digong eh. Galit na galit ang mga mayayaman kay Tatay Digong dahil talagang lahat 'yan ay sinagasaan niya. Ultimo yung mga nagbabayad ng buwis, talagang hindi nagbabayad ng buwis, sinagasaan niya talaga. Talagang wala silang pinakikinabangan sa gobyerno ng mga Duterte. Hindi katulad sa ibang gobyerno. Wag na natin hindi ako nagme-mention ha. Hindi katulad sa iba, talaga na nakikinabang, merong yumayaman, merong nagkakabag ng mamahalin, nagkakaroon ng sports car. 'Di ba? Kumbaga sa administrasyong Duterte wala eh. Hindi ka mai-spoiled. Yun ang ayaw nilang mangyari. Kumbaga, sayang naman talaga. Silang pakinabang. Hindi dapat ganun ang thinking eh. Hindi dapat ang thinking, dapat yung presidente makinabang tayo. Hindi. Dapat yung presidente pagsilbihan ng bayan. Sino ang pinakamakakapagsilbi sa bayan? Sino ang pinakamakakaayos sa katarantaduhang ginawa ni BBM sa bayan? Yun dapat ang tanong. Sino ang aayos nito? Diba? Sino? Kasi alam mo, wala na eh. Ako talaga, sabi ko sa inyo, lalo na pag kayo bumabiyahe o di kaya OFW, alam niyo yan. Nakakadiri na ang Pilipinas. Nakakadiri na ang politika sa Pilipinas. Sobra na ho eh. Halimbawa ko na nga lang panoorin niyo yung sa Banat by 360 ko ha, na tungkol doon sa Boss Ironman. Bakit to? It is not just about motorcycle. Yung Boss Ironman na issue na yan, na maraming kasi yun yung endurance racing or something like that eh. Yung endurance na kailangan 24 oras kang tatakbo, mabot mo yung lugar, something ganun. Yan ay hindi lamang po nagsisimbolo ng mga rider o di kaya ng big bike. Yan po ay nagsisimbolo ng pagiging inutil ng gobyerno natin. Kasi itong gobyerno na to napaka-inutil to the point. Pag may hirap, kaya nilang suspindihin, kaya nilang tanggalan ng lisensya. Pero pag mga ganitong mayayaman po kasi mga membro at organizer nito eh. Yung Boss Ironman, mayayaman po yan. Kaya nga ibig sabihin ng boss is BMW owners, ano ba ito? Something like that, for safety and society, yun. Yeah? So ibig sabihin BMW owners yan. Wala namang mahirap na makakabili ng BMW. Sa totoo lang po, hindi naman usay siya nagyayabang, pero napakahirap naman pong bumili ng BMW. Bibili ka ng BMW na 1.3 million, motor lang. 1.3 million, may SUV ka na. Makakabili na ng SUV nun. Ba't ka bibili ng motor? Ibig sabihin, may pera ka talaga. Takin mo, di ba? Kung ikaw talaga, sakto lang ang pinepera mo, hindi mo naman maiisip bumili ng ganun kamahal. Pero kung talagang ikaw ay limpak-limpak ang salapi mo at wala ka talagang paglalagyan. Kahit sabihin mo na laro ang BMW na mamahalin, bibilin mo. Pero yan, kahit motor lang, BMW 1.3 million kung tutuusin. Tama ulit si Sir Banat Bay doon. Sa sasakyan pa lang, makakabili ka na nun. Di ba? Bakit imumotor mo pa? Pwede ka naman bumili lang ng mga motor na hindi ganong mamahalin eh. Anong punto ko dito? Etong mga to mayayaman. Sa pag may Hindi ko pera alam ka kung talaga, bakit hindi masita-sita ng LTO, inaalalayan pa ng HPG. Ano to? Dahil ba pera-pera to? Dahil pag pumasok ka doon, pag nagrehistro ka, may bayad doon. So malaking kita ng organizer. Nakakatanggap ba kayo HPG? Nakakatanggap ba kayo LTO? Kaya hindi nyo masita kahit ilang beses. Taon-taon na po yan ha. Taon-taon may namamatay. Pero hindi nakakasuhan ng organizer. Anong klaseng bayan meron tayo? Ang hirap sumunod sa batas kung pili lang ang pinanagot sa mga sumusuway nito. Ano ibig sabihin ko? Ikaw, ordinaryong rider ka, di ba? Sisitahin ka o kaya pinasusunod ka sa batas. Pero nakikita mo yung mga big bike rider, yung mga organizer nakakalusot, di ba? Sa batas. So para sa iyo, ang hirap sumunod. Pero again, sinasabi ko sumunod tayo whether hindi sumusunod ang iba. Ang punto lang natin dito, ganyan sa Pilipinas. Malalang-malala na ang Pilipinas. As in, kung sa cancer ito ay stage 4 na o stage 5 o kung meron man ganun, stage 10 na. Malalang-malala na ang Pilipinas. Kailangan na talagang ayusin ito. From the very core. Sabi ko nga sa inyo, SK pa lang, korupsyon na matindi. SK pa lang ha. SK pa lang yan? Lalo na sa mga barangay captain. Alam niyo, tangin ng mga politiko, alam niyo yan. Kasi binibigyan niyo yan eh. Huwag tayo magdukuhan. Sila nagtutulong sa inyo at binibitbit niyo yan. Kaya minsan talaga, kaya yung iba tumatakbo talaga sa mga ganyan. Kasi talaga nandiyan ng pera, easy money yan eh. 'Di ba?
Kapag ikaw nakapasok ka diyan, wala ka ng problema sa pera. Kasi minsan may nag-aalok sa'yo dyan. Ako magtatayo ko ganito negosyo, ikaw bahala. Minsan kukumbinsin ka. Magkano ba, pare? Diba? Diyan talaga minsan yung easy money. Kaya ang dami talagang kumakandidato. Minsan kahit bobo, kumakandidato. Kahit minsan walang supporter, kumakandidato. Baka iniisip kasi nila, baka makachamba, diba? Manalo sila. Kaya pinag-aagawan talaga bawat pwesto. Ba? Kaya nga hindi kami manalo sa yung itong si Mocha sa eleksyon eh. Bakit? Kasi wala siyang pera. Hindi niya mabigyan yung mga barangay captain, yung mga barangay diyan, hindi niya kayang bigyan. Umaasa na lang talaga siya sa mga taong naniniwala sa kanya. Kung tutusin, yun yung maganda talagang kandidato. Yung hindi umaasa sa mga yung talagang walang pera talaga, 'di ba? Kumakandidato. 'Di ba? Kasi yun na nga eh. Pero sinasabi ng iba, mas maganda kung may kakandidato talaga is yung may pera na talaga. Kasi minsan doon sinasabi, may kasabihan kapag walang pera, doon palang gagawa ng pera. Pero hindi ko naman sinasabi si si Ma'am Mocha. Isa din ako sa umiidolo dyan. No? Pero yung iba talaga. Tsaka alam ko hindi gagawin ng Ma'am Mocha. Dahil si Ma'am Mocha, isa talaga sa may mga prinsipyo din yan. No? Kaya nga sinasabi ni Sir Banat, kaya hindi manalo-nalo si Mocha eh. Dahil wala naman siya talagang panlagay sa mga ganyan-ganyan. Doon palang kurap na. Doon palang may bigaya na. So, what do you expect pag nandun pa sa taas? Ganun na kalala ang Pilipinas. Tapos, sasabihin na lang natin, wala bang iba dyang option? Bakit? Ayaw lang natin si VP Sara Duterte. Hindi dahil hanap tayo ng matino at magaling na presidente. Sana ganun matatanggap ko po para sabihin ninyong sa tingin ko hindi matino at hindi magaling si VP Sara Duterte. Kaya hanap tayo ng ibang kayang ayusin ng Pilipinas. 'Di ba? Kung ganun ang thinking, okay lang. I will respect your opinion even if ibang opinion mo sa opinion ko. Pero yung para lang, wala bang alternative dyan kasi ayaw ko kay Duterte. Anong klaseng packaging yan? Kumbaga parang hindi niya kasi pinaliwanag na dapat ganun ang ipaliwanag niya. Nang kataks, sinisita ni Pangulong Duterte ang media. Yan ang totoo. Bitter kayong media kay Pangulong Duterte kaya ayaw nyo yung anak niya. It's not because Sa totoo lang, no? Dami talagang bitter na media kay TPRRT. Totoo yan. hindi siya magaling, hindi siya maayos. Hindi yun eh. Hindi yun ang reasoning nyo eh. Ang reasoning nyo kasi tinamaan kayo nung panahon ni Pangulong Duterte, kayong mga media. Huwag mong kalimutan, Ami, most of the time, yung frontliner ay kabayong kapos. Yes. Ibig sabihin, pagdating ng dulo, History natin, ganyan. ganyan, di ba? We have a lot. Panahon ni FBR. Hindi naman frontliners FBR. Hindi. Panahon ni... Yung panahon lang ni Erap, talaga front... Di ba ini-interview yung to? Dilawan to? Sino ba yan? Liner siya from the start From to the start. finish. From No? Basta tatanda ko So, yung panot na sorry. Babago yan eh. Halimbawa, ng panahon ni... Panginang analogy Pwede daw magbago, pwede daw yung nasa baba na umangat pa. Kasi yung mga nakaraan daw eleksyon. Sorry barahin muna kita Political analyst. Political corny analyst. Napaka-corny kasi na itong taon to eh. Maliit lang yung agwat nung nasa panghuli o nasa baba. Hindi ganun kalaki. Iko-compare mo, sobrang layo. Para bagang, anong klaseng mangga yan? Di ba? Maaring Indian mango, o Carabao mango, o apple mango. Yun yung comparison noon. Ngayon, sinasabi mo, basta, yung mango, yung apple, ay maaring maging mango. Kasi gano'n naman yung nakaraan magkakaiba Ibig sabihin, dati, kung yung mga nasa 3rd and 4th nagiging presidente, ngayon posible rin yung mga nasa 3rd and 4th. Oo. Kung malapit, ang layo Ang layo nila. Ay, ng analysis yan. Hindi nga hindi nga dikit Negative Gago. Diba? At again, iba na naman din yun. Iba yung ini-endorse kasi last time. Ito halimbawa, tinan niyo yung sample niya. Ni GMA. Oh. Ang frontliner si FPJ tsaka si Rocco. Yes, yes. Si Rocco But mataas. remember at that time, si GMA, yung presidente na at that time. Nasa kanya yung makinarya. Di ba? Ano ba? Until nagkasakit siya. Diba? Nung panahon ni Pinoy. Kasi mababa daw si GMA nun. Tapos sila FPJ nasa taas. Sino bang presidente at that time? Remember, extended na lang si GMA nun. Ibig sabihin, di ba naging presidente na siya? Na-impeach kasi si nun Si Erap. Di ba? Kaya pumalit si GMA. Dahil doon sa EDSA 2. So, at that time, makinarya nasa kanya.
Kaya nga, di ba, hello, Garce? Oo. Hello, Garce. Bakit niya tinawagan? Kasi presidente siya noon. Kaya nga natalo si ano eh, si FPJ eh. Dahil ginamitan ng pinagbabawal na technique si FPJ eh. Pero kung hindi nagamitan ng pinagbabawal na technique si FPJ ng mga panahon na yon, hindi matatalo si FPJ nun. Wala eh. Iba talaga pag may pinagbabawal na technique eh. Putang inang analysis yan eh. Ba't ka naging political analysis? Tama talaga si Guanzon Zayo eh. Tambay ka lang na naging political analyst eh. Si Villar. ang Villar, mataas, Manny di ba? Villar. Oo. Nagbabago yan eh. Nung panahon ni Digong, si Binay. Binay. Oo. Followed by Grace po. Yes. Tapos yung dalawa. But remember, si Binay, wala naman sa administrasyon nun. Hindi ko sinasabi na sa administrasyon si Pangulong Duterte. Di ba nga kaya nga tinatawag na parang yun ang pinaka-phenomenal na pagkapanalo. Ibig sabihin ng phenomenal, hindi pangkaraniwan. Ito, example niya pa nga si Erap dito eh. Anak ng weteng talaga, oo. Mababa. Mababa sila. Tapos, pwede rin magkaroon ng Black Swan, Dark Horse. Yan ang tinatanong yan. Nawala sa landscape. Tapos biglang susulpot. Adigong, di ba? Pinoy, di ba? Susulpot eh. So, Si Pinoy kaya nanalo na matayang nanay. Oh my golly. Totoo yan, totoo yan. Doon nadala yung pangalan ni ano eh, ni Pinoy eh. Kasi si PRRD iba eh. Nung tumakbo siya, iba eh. Ang talagang nakita talaga sa kanya ng mga tao is yung talagang nagawa niya sa Davao. Tsaka yung kita mo naman, inilabas talaga ni PRRD yung tunay niyang ugali. Talagang kwela. Person is this? Alam mo naman yan sa Pilipinas. Di ba? May tawag nga dyan eh. Yung nakalimutan ko na. Pero may tawag dyan. Di ba? O alam nyo, isulat nyo na lang dyan. Maraming magaling dito eh. Isulat nyo dyan, no? Di ba? Maraming ganyan sa Pilipinas. Kaya naman nanalo yung si Pinoy. Yung naman, lukha naman tayo. yan ay isang distinct possibility. Kaya wag naman sila ganun ka sigurado. Malayo kasi. Negative talaga kayo. Siniraan nyo na ng todo si VP Sara Duterte. Tumaas pa siya. Kayo, padaus-dos. Lahat ng kandidato nyo, padaus-dos. Meron ka bang nababalitaan? Because I know you are in touch with a lot of groups, ano? May nababalitaan ka bang, wala kami narinig kasi mga pangalan eh. Although Well, siguro baka natatakot yung iba, no? Baka mabinay effect, ano? Oo, siyempre, ayaw mo i-underestimate ang mga tulpo. Oo. Di ba? Malakas din yan. Binay effect, wow. Yung Binay effect, remember, hindi nasa administrasyon si Binay, kaya binanatan ng administrasyon. Ngayon, yung pinipili ninyo ay sa administrasyon. So, hindi siya mabibinay effect kasi kakampi siya. Ang pinipili nyo yung magiging kakampi ng administrasyon eh. Ng analogy yan, nakakainis. Bakit ganito ang mga nasa ano natin? Nakakainis. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas Banat TV. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Vai. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.